Magkakalabasan dito ng sikreto, putay na yan. Antindi mo pala, Luistro. Puta, kembot ka ng kembot dyan. Oo, putay na, para kang asong nireregla. Na walang gustong kumasta. Oo, panay ang giling mo. Panay ang, ano mo dyan, pati mga kabataan, tinuturuan mo pang gumiling. Giling ka ng giling, puta, hindi ka nagbabayad ng utang. Luistro, mahiya ka naman. 8 million ang utang mo kay Inday, tapos pina-impeach mo pa. Tangina, pinaglihi ka ba kay Bongbong matapos ipalibing yung tatay niya, pinatapon pa si Pangulong Duterte sa ibang bansa? Ang ina niya, sabi ko talaga ibang klase, ang pagiging makapal lang muka ng mga taga-Pilipinas talaga naman pagdating sa utangan. Mantakin mo, sabi ni BP Sara dito, yung asawa daw niya mayroong kasong rape. Tangina naman, ganyan kasi pinaggagawa mo eh. Kaya, buta kembot ka kasi ng kembot sa harap ng maraming tao. Kayo asawa mo kung ano-anong ginagawa sa background eh. So nagkaroon daw ng kaso ng rape daw. Tapos naging abogado si Man Scarpio. Putangin ng yan. Ang dami-dami yung pera, congressman kayo. Namimigay ka ng pera sa taong bayan, utang mo, di mo mabayaran. Tangin na yan, para kanyang kapitbahay namin, may utang sa akin, tapos araw-araw nasa samgyupsalan, pag siningil mo, putang ina, wala daw makain. O yun sa kakilala ko na may utang sa akin, magbayad ka. O Jay Guevara, laki na ng utang mo. Walang hiya ka, Jay Guevara, yung utang mo sa akin mula ulong gampana. Ang pugi-pogi mo na, yung utang mo hindi pa binabayaran. Pucha yan, pag tiningnan mo yung mga profile picture, yung mga Facebook post, putang na laging naka-2-piece chicken sa Jollibee. May palabukpan pa. Tangina, nasa samgyupsal at saka shabu-shabu. Pucha yan. Panay pa ang budol. Ay, hindi budol, budel fight. Puta silang magkakaibigan. Tangina, may pera naman. Pag tinawagan mo, pucha, scene zone ka na, iba-block ka pa. Pagka isiningil na talaga mga Pilipino, makakapalang mukha talaga pag siningil mo, sila pang galit. Ito si Luistro, siguro kaya inimpeach si BP Sara, siningil doon sa 8 million niyang utang. Na 8 million, mandarambong ka. Ginamit mo na, ayaw mo pang bayaran. Yung pera ng taong bayan, di naman sa'yo, ginagastos mo. Ayop kayo. Ngayon, ano masasabi ng Malacanang dyan sa Patutsada? Siyempre kailangan may makita natin yung masasabi ng Malacanang patungkol sa Patutsada ni Inday Sara. O sige, pasok, Claire. Ng kanyang mga tinuran at ang mga negatibo niya pong nabanggit doon sa ating pagsusuri ay mukhang ang dinidescribe niya po ay ang kanyang sarili at Tangin na to, bobo. Ang bobo mo talaga. Hindi describe niya yung kanyang sarili. Putangin na yan. Ang linaw-linaw nung sinabi niya. Para yung kay Bongbong Marcos. Tanga mo talaga, Claire. Putangin na yan. Kalyo ng utak mo siguro mas malaki na kaysa sa utak mo. Kung yung utak mo kasi laki ng Jolen, putangin na yan. Baka mga 10% na lang dun yung gumagana. Sinabi na nga niya kay Bongbong magpakita ka kasi ng mga magagandang ginawa ni Bongbong. Alam mo kaya mo sinasabi na maganda ekonomiya ngayon, ha? Ikaw talaga, bobo ka talaga. Kaya sinasabi mo maganda ekonomiya ngayon dahil ngayong panahon ni ngayon panahon na ito eleksyon. Pag eleksyon, all people are spending. Ang daming mga kandidato. Imagine mo buong Pilipinas. Mula konsihal hanggang senador, they're spending money for their campaign. So, talagang umikot ang pera sa Pilipinas. Paggawa ng tarpaulin, t-shirt, bowler, baso, kape, lahat. So, talagang gaganda ekonomiya natin ngayon. Kasi nga, people are spending their money for campaign. After nito, ayan, bubulusok ulit yan. Ano na naman dadahilan mong gaga ka? Kailangan masustain nyo yan. Hindi naman pwedeng laging eleksyon. Pero ma'am, marami po kaming ebidensya na bobo yung amo mo at marami rin kaming ebidensya na bobo ka. Sa totoo lang po, Claire Castro, wala kang magandang balitang binibigay sa taong bayan.
Patungkol, mantakin mo, magbibigay ka. Ayon sa survey, kinang ina niyan, hindi... Ayon sa survey, bumaba na ang porsyento ng putangin niyan. Bakit survey? Pumunta ka sa mga laylayan tapos doon ka magtanong gutom ba sila o hindi. Tanga mo. Maniniwala ka sa survey, ayaw mo nga maniwala doon sa survey na si Bongbong Marcos ang pinakatangang presidente sa Pilipinas. So yung survey, pag pabor sa inyo, okay. Pag hindi pabor sa inyo, hindi okay. O, so sinasabihan daw ni Inday Sara doon sa speech niya yung sarili niya. Bobo naman Inday. Ano yung pumunta si Inday tapos kinausap niya sarili niya? Ang linaw-linaw ang pinatutunguhan niya doon si Bongbong. Marami siyang mga ebidensya. Mamaya papakita ko sa yung mga ebidensya ng kabobohan ng amo mo. Ang pamilya Duterte. Nabanggit niya po, kung di po tayo nagkakamali, sa kasamaang palad, inuluklok natin ang isang leader na walang kakayahan maintindihan ang tunay na kalagayan ng Pilipino. Oo. Oh, hindi ba ever inamin ba ni Bongbong Marcos na may kakulangan siya? Sa pagkakaalala ninyo, inamin ba ni Bongbong Marcos na ang Pilipinas ay nagdurusa ngayon? Hindi ba lahat ng sinasabi ni Marcos puros ang ekonomiya natin mas magaling pa tayo sa ekonomiya ng ibang bansa? Putang ina niyan. Paano mo sasabihin mas magaling ang ekonomiya mo sa ibang bansa? Di ba? Paano mo sasabihin mas magaling ang ekonomiya mo sa ibang bansa? Putang ina niyan. Pila-pila ang tao sa ayuda. Pila-pila ang tao sa 4-piece. Ang dami na mamalimos. Sabi mo, number 1 sa ekonomiya. O tapos krimen. Bumaba ang krimen. Tanginan, bumaba ang krimen. Paano bababa ang krimen? Kita nyo nga, napakarap. Kanina daw, dyan, breaking news, dyan daw sa airport. Puta, may lalaki daw nakahubot-hubad, sinuchok-chak yung gulong ng eroplano. Tangin ang buhay ito. Tangin ang nangyayari sa Pilipinas. Breaking news. Pucha yan, breaking news. Wait lang, papakita ko sa inyo. Baka sabihin nyo, nagloloko ko. Tangin nyo ito, breaking news. Ayan, breaking news. Papakita ko lang. Putang ina, baka sabihin nyo. Ayan, just in, hubot-hubad na lalaki. Ayan, hubot-hubad na lalaki na huling niyayakap ang landing gear ng eroplano sa tarmac ng NAIA. Putang ina yan. Shabu pa. Tartado ka, Claire. Noong panahon ni Duterte, walang ganyan. Okay nang ina nyo. Noong panahon ni Duterte, walang... Puta, ang rapist ngayon, hindi na tao nire-rape. Putang ina, pati gulong ng eroplano nire-rape na. Inang ina nyo. Tapos sabihin nyo, problema na naman, Duterte. Gago ngayon nga pinakamarami nagre-reklamo. Tingnan nyo magiging resulta ng eleksyon. Kung di nyo dadayain, putangin na nyo, makikita nyo. Lahat ng kandidato nyo sa kangkungan pupulutin. O ano pa masasabi nitong tangan to? Matatandaan po natin na siya po mismo bilang dating DepEd Secretary, siya ang nagsabing hindi niya kaya. Lalo-lalo na, and I quote, "I do not come from the education sector. I don't have an education background. So I cannot review what they are doing. And I rely on their expertise and all the stakeholders who did the review." Exactly. That's one of the point, si Inday Sara, hindi siya galing sa education sector. Pero kita mo gaano kabobo yung amo mo. Doon siya nilagay. Yun ba hiningi niya? Di ba? Tingnan mo ikaw, kahit bobo ka, nilagay ka dyan. Hindi ka naman taga-media. Pero nilagay ka dyan. Ay, ina mo ka. Ganun nga katanga si Bongbong. Nilalagay niya yung mga tao na walang kapasidad doon sa mga posisyon. Pero si Inday Sara kasi, ang maganda sa kanya, kahit hindi ako galing sa sektor na yan, bigyan mo ko ng panahon, aayusin ko yan. Anong nagawa ni Inday Sara sa education? Galing tayo sa pandemic. Galing tayo sa homeschool or study at home. Anong ginawa ni Inday Sara? Putang ina, ibinalik niya yan agad-agad. Ganun kagaling si Inday. Naayos niya kagad yun. Nadatnan na ni Inday, bobo na yung mga estudyante. Mantakin mo, 2 taon kang nasa bahay.
Mobile Legend, TikTok ka ng TikTok. Anong ine-expect mo? Hindi naman teacher yung tao. Kaya lang, tama yung maganda nga yung sinabi ni Inday na hindi ako galing sa sektor na yan. Pero kaya naniniwala ako sa kapasidad ng mga kasama ko because they've been there for a long time. Ako, nandiyan ako para i-enhance, i-upgrade yung mga sa tingin ko obsolete na. Yung mga dapat nang tanggalin. Yung mga bagong information, yan yung i-instill natin. Katulong ang DepEd. Gago. Paano nilagay mo si Inday dyan? Siya na lang kikilos. Tanga-tanga mo. So at least siya ay naamin niya. Hindi siya katulad mo na mayabang, putang ina, wala namang laman yung utak. Pero putang ina, ng yabang-yabang, kala mo kabisado mo yung trabaho. O, hindi ba nung panahon ng si Inday Sara ang Department of Education Secretary, hindi ba siya pinakamataas ang trust rating doon? Sa lahat ng gabinete ni Bongbong, putang ina, saan ka makakita? DA Secretary pa si Presidente Marcos. Department of Agriculture Secretary ka na, Presidente ka pa, puta, mas mataas pa si Inday Sara sa trust rating nung DepEd Secretary siya. Partida, hindi niya pa alam yan. Ano ba hinihingi ni Inday? Ang hinihingi ni Inday Sara kay Bongbong Marcos, National Security Advisor or Department of National Defense. Bakit? Yun ang expertise ko. Putang ina, ubusin ng rebelde. Hindi nyo binigay. O hindi ba? Gago pala kayo eh.